I'm Alvin John P. Farias. I am web developer and SEO expert. I have two digital marketing company. One is To and Fro Digital Marketing Solution. We do social media management and advertising. And we have Arrow Up Media, which is a digital marketing company rin, but we focus on website development, SEO, mobile apps, software, PPC, Google Ads, VA, and content writing. By the way, we are located in Pinamalayan, Oriental Mindoro, and currently nasa ECQ tayo. All my employees home-based right now. Our specialization, web design, development, website data analytics, white hat link building, which is SEO din, search engine optimization, content copyright, and social media management and advertising. Rules, number one, ask me questions anytime nga after this webinar. Don't be shy. Ask any questions about our lessons that you feel need to be answered. Everybody learns on his or her own pace. Kasi may iba-iba tayong pace pagdating sa pag-aaral. Siyempre, may iba't ibang situation like may trabaho ka ngayon or busy ka, kailangan mong gawin para makahabol as work ito. How to become a freelancer and how to become home-based worker. Topic natin is all about social media marketing and freelancing. Sa freelancer, you need to connect and find their struggle ng client mo and you need to provide the value. Kuwari, ang skills na i-workout mo is social media marketing. You need to connect on the clients and find their struggle and you need to provide the value. And what you do, ano bang ginagawa mo? Who you serve? Sino yung target market mo? And how you can help them. Paano ka makakatulong sa kanila. Kaya nga ginagawa natin to para maka-help tayo dun sa mga client natin sa social media marketing nila. First journey, freelancer journey, you need to have a skill set. Sunod natin sa journey na yon, hindi ko lang nalagay dito, is who is your target market? Kasi dun sa target market, maka-focus kayo, sino ba yung niche ko? Example, ang niche ko is mga resort, mga owner ng mga resort, mga business nila is resort, yun yung tatargetin kong client. Ibig sabihin, dapat may target market sila. May target market kayo na niche lang para alam mo yung ideal client mo. Tinatawag yun is target client nyo. Nakapokus kayo doon. Then, pag may focus kayong market, hindi sabog, hindi isang particular market lang, aalamin nyo yung problema nila. And example, resort, meron silang website pero wala silang social media. Siyempre, plus factor na yon. Paano mo ngayon ibibigay yung value mo? Mag-o-offer ka na ngayon sa kanila. And yun na yung paggagawa ng proposal, i-workout mo na yung proposal mo. By the way, bago mag-offer, syempre ayusin mo muna yung profile mo, iba-brand mo muna yung sarili mo. Tawag na is profile optimization. As freelancer, know your ideal client and allows you to easily know who you want to connect with, where to find them, because seriously, how you find something you didn't even know. Kailangang malaman mo yung target market mo. Then, knowing their problems allow you to have insight on their wants, emotion, and their biggest struggle. So, social media marketing po, ang pinakang balha is yung tinatawag na social media audit. Ibig sabihin, alam mo na yung problema ng company, i-audit mo na yung social media profile nila. Sunod, bibigay mo yung value nila. Ano yung recommendation mo? Ano yung solution mo para makuha mo yung strategy na pwedeng i-workout nila doon sa company nila. What problem does my service solve? As social media marketer or marketing or advertiser, ano ba yung problema ng client na kailangan nilang solusyonan? Lalo na ngayon sa ECQ, yung mga client hindi naman marunong karamihan hindi naman sila ng Facebook or social media. Ano lang nila is may Facebook page sila. Ang problema, paano nila mako-convert yung mga likers nila as followers nila as a client. Dapat meron kayong strategy for that. Remember, clients don't buy your services. They buy the result they want your services can give them. Kailangang makapagbigay ka talaga ng value. And ito yung format nila. And maganda siyang i-work out. As a freelancer, alam mo yung ideal client mo. I help ideal client, their problem or result you can help them achieve using your solution or your skills. Siyempre, pag manito yung format mo, alam mo na kung sino yung ideal client mo. Example, I help resort owner or resort company. Ano ba yung problema nila? Social media marketing. Or ano ba yung resulta pag nakuha nila yon? Siyempre, madadagdagan yung client nila.
in digital or in social media by using social media management and advertising. Why do you want to become a freelancer? Earn more. Work from home, convenience, time, easy, better work-life balance, work anywhere, use my degree, and learn new skills. Marami tayong gusto. Bakit tayo gusto ng freelancer or homework job? Pero, like I said, yung pagiging freelancer, kailangang tiyagaan mo. Hindi yun parang networking na pag may nakuha ka network is mayaman ka na agad. It depends on how you work out or how you sustain on this kind of job. Kasi kailangang sustainable din. Kailangan meron ka ring goal. Ano ba yung gagawin ko? And work from home or earn more, kailangan mong i-set up kung may work ka na ngayon or office work, kailangan i-workout mo. Mas malaki ba yung kita ko kung mag-freelance ako? Kasi kung ikaw yung bumubuhay sa pamilya mo, minsan kasi yung freelancing wala kang client and kailangan handa ka dun sa mga challenges na yan. What are you good at? Organizing, bookkeeping, writing, research. Kung social media marketer ka, kailangan flexible ka dito. Lalo dun sa mga newbie ha. Kasi pag social media marketer yung pinasok mo, halo-halong skill set or magaling ka dapat sa skill set na to. Number one, kailangan marunong ka mag-content kasi magpo-post ka ng content. Kailangan okay yung content mo. Then, sunod, or your writing skill set mo. Sunod, marunong ka dapat ng graphic design kasi magdi-design ka. Marketing skills, syempre, kailangan mong i-convert yung follower mo or liker mo to become a client. Then sales and videos. Kailangan syempre marunong kang gumawa ng simple video and some editing skills. As social media marketing. Know who you are. Find your passion. Develop skills. Nandito na kayo sa webinar ng social media. Siguro ang passion nyo is more on communication, more on sales, or mas mahilig kayong mag-workout ng mga social media profile. Develop your skills, know what you're good at or know what you're bad at in development. Why develop skills? Kasi sa social media, may tinatawag na social media management. Magmamanage ka ng Facebook page kung may client ka doon or magmamanage ka ng Twitter. And more on management lang. Pero kailangan mo i-develop yung skills mo para tumaas yung social media marketing skill set mo. Siyempre, mag-advertising ka na, mag-aaral ka na ng social media advertising naman. Level up siya nun kasi mag-ads ka na. Magsusunog ka na ng pera doon. Pero, kailangan mong pag-aralan kung paano gawin. Freelancer tool like Trello or Asana, Soho sa CRM, Slack para sa messaging, or Skype, Time Doctor, or T-Matrix. Trello, free ang Trello. Asana free pero isang workstation lang. Pero mostly yung client bumibili nitong Asana, then ibibigay mo lang yung email mo sa kanila, then maglalagin ka lang sa Asana. Then nandun na yung workstation mo or workspace mo sa kanila. And may tinatawag pa ring Monday. Monday is like project management tools. Time Doctor is nagtatrack lang siya ng time. Ilang oras ka na nag-workout. Pero pwede mong isync yung Time Doctor, Asana, or Trello. Ito yung CRM tools, yung HubSpot. Ginagamit din to sa social media. Freelancer toolkit, do sa mga freelancer, kailangan yung portfolio, website or blog, gadgets, application like yung Basecamp or Trello. And kailangan bayaran kayo. Kailangan mag-workout ka ng Payoneer, PayPal, bank account, or coins. Ito yung kailangan mong i-workout, toolkit ninyo. Sunod, like I said, sa freelancing or papasok kayo sa social media marketing na freelancing. Number one is kailangan mo ng skill set. Number two is target market. Number three is profile optimization. Your freelance profile must show the following. Headline, title, years of experience. Kailangan i-optimize mo yung profile mo. What's your highest value, syempre? How it's deliver and qualification. Yung mga ilalagay mo. And your freelancer profile must show the following. Education, experience, sample of your work, community or volunteer involvement, where you put your skills to practice, siyempre contact, mobile and social media, email. Then you need to have the following payment gateway. Sa payment gateway, kailangan mo siyempre ng government issue ID kasi hindi ka maka-register sa Payoneer pag wala yun. Kung ang gamit mo yung bank account, PayPal o iyon account or TransferWise or Payoneer. And you need to have the following to receive payment, siyempre. PayPal, given na yung PayPal. Payoneer account is gives you a multi-currency. Madali naman siyang mag-sign up. What worries about your business or freelancing skills? Ano ba, bakit kayo nag-attend dito? Ano ba yung mga challenges and worried ng business mo ngayon or yung freelancer services mo? Or papasok ka pa lang sa freelancing, ano yung magiging worries mo, ano yung mga challenges? Ano ba yung threats sa freelancing?
Ano yung mga threats? Freelancing or business, parehas din yan. Siyempre, kailangan yung commoditation. Number one sa amin is internet and yung electricity, laging brownout. Kailangan malaman mo ano ba yung kailangan mong adjustment doon. Then, competition. Sa ngayong ACQ, handami ng freelancer. Katulad ninyo, papasok kayo sa freelancing. Marami yung competition. Or doon sa mga businesses, like I said, doon sa na-attendan kong webinar, kung hindi pa sila nagdi-digital, nahuhuli na sila. Kailangan nilang digital or mapasok yung digital marketing kasi ang new normal ngayon is more on digital and online na. Ang mga resto is nagdi-deliver. Saan sila makakakuha ng client? Siyempre sa social media or sa website. Yun yung competition. Marami kang kompetensya. Kailangan mong ayusin yung business mo or yung freelancing profile mo o yung brand mo online. Kaya nga magtatayo ka ng social media, ayusin mo yung brand mo. Think about attract customers. Paano ma-attract yung customer? Kailangan nandun kayo. Ibig sabihin, new normal ang digital ngayon, kailangan nandun kayo pero dapat na-attract yung customers mo. Kaya dito sa webinar na to, paano ba natin ma-attract yung customers natin? Paano ba mako-convert natin as client? By using social media. Kasi pwede naman tayo mag-put up ng mga profile or mga pages of a Facebook page or YouTube. Ang problema is how to convert them to become a client. Kailangan mong i-attract sila. Are you the best choice? Siyempre, kailangan pag nag-workout ka ng social media ninyo, kailangan kayo yung best choice nila. Siyempre sa review, etc. Maraming kailangan yung adjust dun sa page ninyo or dun sa brand ninyo sa digital. Urgency for immediate sales, lalo ngayon sa SEQ, kailangan hati ng immediate sales. Convince new prospect, try you. Siyempre, kailangan mo i-convince siya by using social media, by doing something na irrelevant dun sa gusto niya o sa problema niya. Kaya magsisimula nga tayo dun sa ano ba yung problema, ano yung solution. Kailangan mo i-convince siya na ikaw yung kunin. Recommend customers to being loyal. As freelancer, ito yung dapat sustainable sa inyo. High achiever. Kayo ba ay high achiever? Kasi sa freelancing, may two-part yung freelancing eh. May mga mentor na nagtuturo na okay lang yung $1, $2, $3 sa simula. Pero may mga mentor na high achiever agad. Ibig sabihin, get the premium client kasi parehas lang yung work na i-workout mo. Pero paano mo i-workout yung premium client or paano mo makukuha? Babalik ulit tayo dun sa freelance journey. Get skills, get the target market, work out your offer, and profile optimization. Dun iikot lang yon, then outreach and client prospect. Kailangan, kung high achiever ka, kailangan syempre confident ka na i-market yung skill set mo sa ganong presyo. Huwag ka matakot kasi may value kang ibibigay doon sa client. High achiever kasi work more, paid more. May value kang binibigay na marami or nabibigay ka ng value sa client mo. Siyempre, babayaran ka na mas marami. Deliver specific benefits. Ano ba yung benefits mo para sa kanila? Ano ba yung social media? Paano ba sila nagkaroon ng client doon? Paano mo na-workout yung key performance indicator mo? Kasi doon mo malalaman, nag-i-improve ba yung social media goal ko? Kasi pag social media marketing ka, may goal kang i-workout. I-workout mo yung KPI ng social media client mo. As high achiever, hindi ka nakikipag-compete sa price. Kung ang kalaban mo is $1, $2, move on. Ganun sila, yung mga high achiever. Kukuha ko ng panibagong premium client. Kung ganun kayo, kailangan nyo ayusin yung journey as freelancer. What does your product or services benefits your customer? Yeah. Isang portion, what's in it for the buyer? Ano yung job na i-workout mo? How it make their lives better? Paano ka makakatulong? Paano mapapadali? Paano kukuha ng client yung client mo? Or paano ka makakakuha ng client kung ikaw yung business? What problem does it take away? Ano ba yung mga problema nila? Ano yung problem nila? Bakit wala silang client na nakukuha? Kasi mga client nila pumupunta mismo doon sa location nila. Paano mo masusolusyonan yun? Content creation process, ito magagamit nyo rin sa social media marketing nyo. Number one, like I said, is identify buyer persona, job pain, and gain. Ito yung mga target market mo or magiging visitor ng social media ninyo. Kailangan ma-identify mo, ma-audit mo, sino ba yung magiging follower ko or sino ba yung magiging target market ko dito? Sino ba magla-like nito? Kailangan alam mo yung buyer's journey or buyer's persona. Para alam mo yung strategy na i-workout nyo. Ano yung content na ilalabas nyo, paano nyo ilalabas yung content na to. Kasi napag-aralan mo na yung job, paying gain nila, ano ba yung problema nila, ano yung persona nila, saan sila, ano ba yung
kailangan nila. Sunod is product, services, features, and benefits. Kailangan mo i-work out ano ba yung mga product ninyo. Then, ano yung services, features, and benefits ng product ninyo or services. Buyer's path to purchase. Kailangan alam niyo yung awareness, consideration, decision, and conversion. Sa social media management and marketing, advertising, itong tatlong ito ang lagi niyong tatandaan. Kasi sa buyer's path to purchase, ito yung ilang mapag-aralan nyo ng mabuti. Kasi pag pumasok kayo ng advertising din, ito rin yung inaaral, yung awareness consideration. Content creation system, paano kayo mag-workout ng content mo? I-automate ba to? Dapat may process kayo. I-audit muna to. Kailangan ko ba muna ng keyword or etc. Create template. Kailangan may template ka na syempre para mapadali yung trabaho mo. And kahit sa photos, kailangan may brand ka. Sa content creation, ganun din, di ba? May mga template ka na. Mas madali na maglagay. Publish profile on blog and freelancing platform. Sa social media, dati, website muna ang wino-workout or blog. Para ka magkaroon ng tinatawag na social media signal, kaya gumawa ng social media or naging marketing na kasi yung mga client nandun na sa social media. Pero dati ang point ng social media is maklik yung link mo, blog or website mo, papunta dun sa website mo. Then pinopost mo kasi siya sa social media. Kailangang magka-connecta yung client mo or yung business mo dun sa profile mo or dun sa social media mo. Dapat magja-jive yun kasi may factors yun. Where can I find online jobs? Work, freelancer.com, Fiverr, 199 Jobs, Triple R, Golans, OnlineJobs.ph, Rackets, Filipino freelancers, Truelance, Upwork, and OnlineJobs.ph. Madali lang. Sa Upwork, ang ano lang is yung pag-approve. Kailangan kompleto, maayos yung paglagay mo ng profile mo kasi mahigpit sila. Kailangan ma-workout mo ng maayos. Sa online jobs, madali siya kasi sa Philippines yan eh. Katulad kanina, may nag-email sa akin na naghahanap ng SEO manager. O sa OnlineJobs.ph yun. Minsan sila na yung nag-i-email sa'yo. What's your social media digital marketing campaign goals? As freelancer or business lang, kailangan mo ng brand awareness. Generate leads. May awareness na sila, nakapollow na sila, nakalike na siya. Kailangan mong maging leads sila. Ibig sabihin, malaman nila ano ba yung problema ko, kukunin ko ba to? Ibig sabihin, magtatanong na sila. Then siyempre, mag-workout ka na ng credibility or relevance doon sa gusto nila. I-convert mo na sila as a client. Then, magiging loyal, gagawa ulit ng brand awareness, yun, generate leads. Yan yung marketing campaign goals. Checklist, is your target person on this platform? Yan, mahalagang malaman mo kasi 200 or 300 pa ata. Marami kasi yung social media platform. And iba't ibang bansa ito. Sa China, may tinatawag naman sa China ko na QQ. Yun yung gamit nila as social. Wala namang Facebook doon. Wala ring LinkedIn nung nandun ako Pero meron silang QQ. Sa Russia, meron din silang iba. Then, alam mo, dapat ano yung target persona mo doon sa platform na yun. Ibig sabihin, kung ang client mo is, ang target is Facebook, doon yung platform mo. Then, kung ang platform ng client mo is Twitter, yun yung platform mo. Then, aalamin mo, makakakuha ba ako ng client dito? Pwede mo naman pagsabay-sabayin yun. No? Depende doon sa target persona mo. Saan ba yung target client mo? Saan ba sila lagi? Ibig sabihin, mag-audit ka nga doon sa company mo or doon sa client mo. Saan ba mas malakas or saan ba natin kukunin? Kuwari, example, ang client mo is ang product is for millennial. Siyempre, ang target persona mo is Facebook kasi millennial na, nandiyan lang sa Facebook or Instagram kasi nagpo-post sila. Kung ang target mo is mga resort, yun, siyempre may Facebook page dapat and Instagram. Mga view ng resort mo, syempre di ilalagay mo lahat yon kasi kailangan nila makita yung resort mo. Pwede rin sa Facebook or Facebook page. Kung ang client mo is more on business side, more on mga nakabarong, yun yung mga business side. Ang i-workout mo naman is yung LinkedIn. Kasi sa LinkedIn, nandun lahat yung mga business sector, di ba? Nandun yung may mga CEO, may-ari ng mga businesses, may mga profile doon. But alam mo yung target persona. Number 2, will this fill the need that my other accounts can? Alamin mo rin kung persona mo, yung form mo, nandun na lahat. Ibig sabihin, hindi ka na magdadalwa-dalwa na i-maintain. Kung nandun na lahat, then dun ka mag-focus muna. They have time to build, maintain, and monitor it. Alamin mo ano yung mga software na pwedeng i-automate yung social media kasi sa sobrang dami or sa sobrang post mo, pwede mo pala namang i-automate or i-monitor analytics or yung likes niya. Bakit hindi gawin i-automate? Kuha ka ng software. Sa social media audit mo, nalaman mo kung paano ka magpo-post, then magagawa ng social media calendar. What's the goal in this platform? Ano ba yung goal ninyo? Makakuha lang ng client or makakonvert or maparami? Kung group yung kapit mo, kasi minsan group yung kapit ng
social media marketer, alam mo dapat ano yung goal mo dyan sa platform na yun. Why is this platform important? Platform is yung mga Facebook, Twitter, LinkedIn, yun yung social media platform mo. Then, kasama na din dyan yung social media software. Bakit important yung mga yun na makakatulong sa'yo sa pag-work ng social media mo or marketing mo sa social media? Build credible link, blog, kasama na dito yung SEO, social media, Google Placemap, email, newsletter related forum. Ito sa SEO talaga to, pero may tinatawag kasi yung social signal. Kaya mahalaga rin sa SEO yung social media. Kasi nagbi-build ka ng credible links. As freelancer, kailangan mo syempre mag-workout. Di mo itatago sa baon yung skills mo. Matuto ka na magsulat, mag-vlogs, mag-case study. Kung graphic designer ka ngayon, gusto mong mag-social media, syempre ipapakita mo yung graphics design, mga gawa mo. Kung content writer ka, mag-vlog ka. And isa sa mga skills na general kasi nung wino-workout sa social media is graphic design, content writing, kasi nagpo-post sila. Kailangan showcase mo para i-level up mo sa social media. Pwede mong i-level up kasi data entry ka ngayon dati, di ba? O napag-aralan mo yung research as freelancer. Ito magle-level up ka na sa social media. Ibig sabihin, kung content writer ka, pwede mong ma-improve yung pagiging content writer mo. Papunta naman sa social media na needs. Ibig sabihin, ikaw na yung magpo-post doon. Aaralin mo na lang yung concept ng platform na yon. Ng platform like Facebook, paano ba nabibuild yung content doon? Or kung graphic design ka na BA before, paano ba na-workout yung mga graphics ko papunta naman sa social media. Kaya magkakakonekta sila as a freelancing. Social media marketing or SMM is a form of internet marketing that involves creating and sharing content on social media networks in order to achieve your marketing or branding goals. Social media marketing includes activities like posting, text, or image updates, videos, and other content that drives audience engagement as well as paid social media advertising. It simply say social media marketing is the process of gaining website traffic or attention to social media site. Bakit tayo nag-social media marketing? Dati kasi may traditional marketing, hindi pa uso yung social media. Dati Friendster lang. Pumasok na yung mga different type of social media. Ang social media marketing mostly marketing in social media by posting text or image ng brand mo. Social media marketing is a process of creating content. May different type na content, may image, may content na writing content, mayroong video, infographics that you have to tailor to the context of each individual social media platform in order to drive user engagement and sharing. Bakit sa social media marketing mahalaga yung engagement and sharing? Bakit mahalaga yung mga like? Kasi doon mo malalaman kung okay ba yung sinishare mong content doon sa mga visitors mo or doon sa followers mo. Social media is the fastest growing trend in the history of the world. Kasi nga, super dami na ngayon na nag-workout ng social media, lalo diba sa YouTube and sa Facebook. What does the numbers say? Ito yung sa We Are Social. Ibig sabihin, digital around the world ngayon sa 2020, lalong tataas to kasi dahil sa ASCQ or the COVID-19. Pansinin nyo is 7.75 billion. Ganun kadami. Then, ang unique phone user natin is 5.19 billion. Dami ng taong nag-workout sa digital. Kaya, mahalagang matutunan as business and as freelancer, bakit mahalaga yung social media marketing mo? Gaano kahalaga? Kasi ang daming na ngayon sa digital. Ibig sabihin, halos lahat na ngayon is may Facebook, may internet, or nasa digital. Global digital growth ngayon 2082 million, plus 82 million, 124 million sa mobile. Marami yung mobile plus. Kasi as freelancer, as business, kailangang sumunod kayo sa trend. Internet users, plus 298 million. Then, social media user natin is plus 321 million. From 2019 yun. Ibig sabihin, isa sa magandang trabaho yung social media and pwedeng i-workout sa business kasi marami talaga yung nasa social media. Social media overview, total number of active social media user, 76 million. Ito 2019 to, 71% yung active. Hamak mo nasa 30% or 29% lang yung hindi active. Active mobile, 67%. Ito yung mga social media platform. Facebook, YouTube, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Skype, LinkedIn, Viber, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, Reddit, WeChat, Tumblr, Twitch, Line. Ibig sabihin, itong lahat ng to is mga social media. Annual digital growth sa Philippines is 2 million, 1.5%. 2019 to ha, plus 5 million, plus 19 million. Ganon kabilis. Ganyan kadami. Here are few social marketing tips
kick off your social media campaign. Number one, kailangan nyo ng social media content planning. Sa amin, may tinatawag kaming social media audit. First, magpapadala yung client ng questions doon sa mga may-ari ng business. Ano yung current na situation nila? Ilan yung likes nila? Ilan ang nakukuha nila sa social media channel. Kasi pag pumunta kayo sa Google Analytics, malalaman nyo doon kung ilan yung pumupunta galing sa social media. First is social media content planning. Consider keyword research and competitive research to help brainstorm content ideas that will interest your target audience. What are other business industry doing to drive engagement on social media? Kailangan mo muna ng social media content planning. Sunod, great social content. Make sure you post regularly. Kailangan maayos yung pagpo-post mo. Then, ang base experience ko sa mga social media page ko or pages, kailangan magpo-post ka talaga ng regular. Kung hindi daily, isa nga twice a day, weekly, para lang regular yung pagpo-post mo. Offer truly valuable information that your ideal customer will find helpful and interesting. The content that you share on your social network can include social media images, videos, infographics, how-to guides, and more. Kailangan mo rin ng consistent brand image. Sa social media, gagawa ka ng mga template na kailangan yung mga color is halos isa lang. Para pag nakita yung, katulad nga nung kay Sir Chinky, pag nakita yung think positive na pula, dapat may consistent brand image ka. Consistent brand image. Then, may iba't ibang platform kasi. Kung LinkedIn yung i-workout mo, mostly ang nalalagay ng mga post doon is business side, mga insight. Kailangan naka-adjust din based dun sa platform or dun sa social media platform. Social media for content promotion. Ayun, social media marketing is perfect channel for sharing your best sites and blog content with readers. Kailangan magka-connecta yung social media mo and yung website mo. Minsan, nagka-contradict yung SEO and SMM. Sasabihin ng client, meron akong Facebook page, bakit kailangan ko pa ng website? Yun yung typical na tanong. Or bakit may website na ako, bakit kailangan ko pa ng Facebook page? Hindi nila alam, dapat magka-connecta yun para dalawa yung basket mo. Then, pwede mong ma-share yung nasa website mo. Then, pwede mong ma-workout yung case study mo doon sa website mo. Kaya magka-connecta sila. Once you build a loyal following sa social media, automatically pwede kang gumawa ng active na mga campaign like episode, pwede mong i-work out, example na mga FAQ, how, why, doon sa mga brand mo. Pwede mong i-connecta yung website mo papunta doon sa Facebook page mo. Ibig sabihin, sa blog mo or sa website mo, sinusulat yung mga blogs or possible na awareness doon sa brand mo. Then, ipopost mo yung link papunta doon sa Facebook page mo para ma-build mo yung loyalty doon sa Facebook page and doon sa website mo. Pag binorkout mo yung social media for content promotion, magiging laging fresh yung content mo doon sa website mo and doon sa social media. Makaka-build ka talaga ng follower. Pansinin niyo yung mga nagbo-vlog or yung mga vlogger, may mga solid silang follower kung meron din silang vlog or hiwalay na content na website. Kasi mostly fresh content nila galing doon sa website, sinishare lang nila doon sa social media nila. Sharing curated links. While using social media for marketing is a great way to leverage your own unique original content, gain followers, fans, and devotees. It's also opportunity to link to outside article as well. Ang kagandahan din sa social media, kung minamarket mo yung social media, pwede kang kumuha ng link sa iba kasi isi-share mo naman doon. Pero kailangan maayos and related doon sa brand mo. Magkukurate ka ng mga link. Sa social media, you can track competitors. Pag pumunta ka sa social media page, makikita mo, pwede ka mag-add ng competitors sa baba doon sa page na yun, kung ikaw yung admin. Then makikita mo kung ilan yung likes nila, ilan yung nag-grow ngayong week na to. Then, if you competitor using certain channel or techniques that will seem to be working of them, consider doing the same thing but do it better. May tinatawag kasing engagement, nandun yung mga reach, like, and conversion, no? And nakikita mo doon kung tumaas yung kakompetensya mo, hindi. The 5 core pillars of social media marketing. Strategy. Kailangan may strategy ka. Then, sunod is planning and publishing. Listening and engagement. Super halaga nitong listening and engagement. Kasi as a social marketing or marketer or manager, kailangan mapapakita mo sa client mo na nag-engage yung ginagawa mo. Merong engagement and conversion. Then, analytics and reporting. Level up na nun is advertising. Mag-a-ads ka na. How to build social media presence
persona, branding, language, image and videos, attribution, hashtags, colors, and font. Now, profile you should have. Ito yung typical sa Philippines na marketing. Kasi iba't ibang bansa naman. Kung freelancer ka, maging freelancer ka sa China, di QQ yung gagamitin mo, papag-aralan mo siya. Kung freelancer ka ng gamit mo social media marketing ka sa Russia, iba din. Kung dito sa Pilipinas, kailangan ng Facebook page and profile, syempre. Then, ngayon, mahalaga na yung Facebook group. Napansin ko, pag may group kang ginawa sa brand mo, dun sa may business, na related dun sa ginagawa mo, example is gardening. Ang mga product mo is gardening products. Gagawa ka ng groups na mga gardening. Pwedeng ma-build yung brand mo dun sa mga groups na yan. Sunod is yung Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Doon sa mga may business, simulan nyo na pong i-workout yung Facebook page, profile, and check the Facebook group. Kailangan ilagay nyo rin po yung mga profile ninyo dito sa mga platform na to. Kasi pwedeng mag-focus kayo sa Facebook page lang, pero hindi automatically sa Twitter. Pero pwede mong pagsamahin yan by using buffer. Itong buffer, ang mangyayari, nag-post ka sa Facebook page, automatically nag-send siya sa Twitter, LinkedIn, Instagram, and YouTube. Nag-schedule din siya. Kung isang buwan ka nag-schedule sa buffer, automatically nag-share siya sa mga social media page. Mas mabilis yung pag-share mo. Buyer's journey, awareness, consideration, and decision. Target market are still unaware of their need of services you provide. And consideration, they understand the problem they have but needs more information before deciding on solution. Decision, they have found solution needs to validate the information in order to make an informed decision. Yung awareness, dito yung target market mo or yung client mo is unaware for their needs. Ano ba yung mga services nila? Hindi nila alam, no? Then consideration, they understand the problem. Nakikita na nila, but they need more information. Kaya kailangan mo pang mag-post. It's more on posting. Then decision, dito na sila bibili or kukuha ng product or dito na yung conversion sa decision. Before we proceed, what are your social media marketing goals? As freelancer, ano yung typical na social marketing goals? Sa mga hindi newbie, ano ba yung workout nyo sa social media marketing nyo? Ano ba yung typically goals ninyo? Para kasi malaman ninyo, ano yung strategy yung i-workout ko, mag-workout ka ng goals ninyo based dun sa social media audit nyo. Yung social media audit, magdidepende yan sa social media platform. Example, sa Facebook, number 1 dyan sa Facebook page, ilan yung likes mo, ilan yung nare-reach, ilan yung engagement nila, ano yung kompetensya mo. Mag-workout ka ng goal. Kung ang KPI mo ngayon is 200 lang yung likes, next month, dapat mag-double siya, magiging 400. Kasi dapat may goal kang i-workout sa social media. Kung ang conversion nyo ngayon is 1 lang or 2, dapat mag-double siya or ma-improve siya next month. Kaya mahalaga yung social marketing goals. Who are your target audience? Lagi ko sinasabi, kailangan yung malaman kung sino yung target market nyo. Kasi doon sa malalaman nyo, ano ba yung isi-share ko or ipopost ko. Then, what are your 3 primary strategies to gain leads from your social media platform? First is, ano ba yung ipopost ko? Video ba? Or gagawa ba ako ng Instagram? Gagawa ba ako ng campaign like episode? Gagawa ba ako ng teleseryeng 1-minute video like Last Daily? And ano ba yung strategies nyo? Video lang ba ako? Or image lang yung ipoproject ko sa kanila? Or magbibigay ako ng tanong at sagot? Ibig sabihin, katulad sa agency, magtatanong ka, what is SEO? Sasagutin nung post mo, gagawa ka ng image para doon. Then, how you will create a consistent profile online? Paano yung brand mo is ma-jive mo sa Twitter, LinkedIn, and other social media platforms? Social media trends ngayon sa SEQ, brand leadership and storytelling. Pansin niya dati, yung Jollibee, meron silang video tungkol sa love, i-connect nila doon sa pagkain. May storytelling. Social listening importance, social media sales tools, social media customer service channel. May Facebook page ka na, pwede nang i-workout yung CRM or yung customer support mo. Pwede mo ikabit sa mga software like HubSpot na dun mo i-connect yung customer mo. Automatically gagawa ka ng chatbot, Asian trends and virals, stories, live video asking, communal content experience. Improving your social media presence, Facebook page or Twitter, kailangan mong i-profile makeover. Ibig sabihin, una, aayusin mo yung profile auto.
Kung business ka, try mong i-workout paano ilagay yung logo mo doon sa profile photo mo. Sunod is yung cover photo. Doon mo pwedeng i-sell or ipakita o highlight yung pwede mong i-workout. Then, ayusin mo yung reply and connect. Ngayon sa Facebook may tinatawag na siyang chatbot. Automatically yung Facebook na o yung chatbot mo na yung sasagot sa lahat ng tanong. Mapapansin niyo yan sa mga e-commerce or product related na Facebook page. Pag nagtanong ka ng size, automatically siselect ka na ng mga category agad. Ibig sabihin may chatbot siyang ginamit. Now, organize events. Siyempre, pag freelancer ka, mag-organize ka ng events or webinar, something like that. Ito yung mga strategy yung pwede mong i-workout. Help more, sell less. Pansin nyo, may mga Facebook page na more on advocacy, pero konti yung less niya. Ibig sabihin, mas engaging yon yung part na yon. Content people want to see, ano ba yung nakikita ng mga tao ngayon na possible na ma-convert into client. Bakit may SEO boost and keyword optimization? Kasi may tinatawag na hashtag, dapat ino-optimize mo rin yon kasi yun yung mga keyword sa Facebook. Pansinin nyo, pag sinesearch, yun yung mga trend. Like sa Twitter, yun yung keyword niya. May related din siya sa SEO kasi yung mga hashtag or trend niya sa Twitter like that, yun yung keyword na gagamitin mo para i-optimize dun sa loob ng social media mo. Ibig sabihin, yung keyword density dapat halos magkakaugnay. Kasi sa social media is meron ding algorithm. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung mga word na lagi mong ginagamit. Pansinin nyo, pag Facebook page yung gamit nyo, may mga word na lagi mong ginagamit, yun yung ipapakita niya sa inyo. Then, improve mo yung personal messages. Kailangan, pag may Facebook page ka, yung live chat support is maayos. Then, track and react. Remember the following, your primary priorities, creating awareness and consideration content that can add value to others. This is 80% of the time. And your about description should reflect what value can give to others. Then the cover photo, who is your focus audience? Meron tinatawag na politics, yung mga power, influencer, decision maker, firmographics. Ginagamit ito sa mga ads kasi malalaman mo, i-workout mo yung age, location. Kailangan alam mo yung focus audience mo, target market mo. Demographic, age, education, gender, geography. Hall of Fascinating Brand. Dito malalaman or ma-workout mo yung brand mo. Force competitor to realign around insight conversion, create advocates. Ito yung sample ng social media calendar. Pwedeng daily, parang ngayon, Monday, magpo-post ka ng free lesson. Ito normal, pag freelancer ka, social media marketer, pinapasok mo tong social media calendar doon sa client mo na may hawak ng Facebook page niya. Kasama siyempre nung social media audit mo and key performance indicator. Then, ano yung strategy yung workout mo? Ilalagay mo dito, based sa strategy nyo, Monday, magpo-post ka ng lesson, follow-up, call meeting. Ito yung social media calendar. Para mas madali. Then, itong calendar na to, pwede nyo i-automate. Kung gamit nyo is Vapor, Hotsuite, and how to choose the best social media platform for marketing. Using Facebook for social media marketing, Facebook usually casual-friendly environment requires active social media marketing and strategy. Start by creating Facebook business fan page and Facebook business page. You will want to pay carefully attention to layout as visual component aspect of Facebook experience. Facebook pays people to go relax and chat with friends, so keep you tone and light and friendly. And remember, organic reach on Facebook is extremely limited. So consider a cost-effective Facebook ad strategy, which can have impact on your organic Facebook presence as well. How to calculate your engagement rate? Likes plus comments, divide the total number of your followers times 100. Yun yung engagement rate. Example, pag pumunta ka dito sa Facebook Creator Studio, makikita mo na yung mga insight mo, yung mga performance nung page na yun. Dito na yung analytics. Iba na yung itsura ng business na Facebook page. Kasi dati, nandito siya sa taas. Ngayon, meron ng Creator Studio. Nandito yung mga analytics na bina-workout. Ilan yung engagement, ilan yung nag-view dun sa mga loyalty. Ito, based dun sa ginagawa mo dun sa Facebook. Yun yung sa Facebook Analytics and Insight. Marketing techniques on Facebook, share review, screenshot, create an event or directions, invite 500, use groups, share local content, mention, tag people, this is an event, groups, create pools, regular Facebook Live, promote
coupons or giveaway, online site promotion, study demographics, schedule posts, and then join force with others. And ito, magdidepending strategy or marketing techniques nyo doon sa social media audit nyo kung ano yung strategy okay. Ito yung mga sample lang na techniques. Mag-create ka ng polls, gawa ka ng groups, Facebook contest, don'ts, require sharing of Facebook page, require like a page participant of himself. Depende na sa iyo. Using Twitter for social media marketing. Twitter is a social media marketing tools that lets your broadcast your update across the web. Lahat naman siguro kayo may Twitter. Follow Twitter in your industry or related field and you should gain steady stream of followers in return. Mahalagang i-follow mo rin yung mga related doon sa industry mo. Katulad kung business ka, ipa-follow mo yung related sa'yo para yung mga related events or fields magdidepende dun sa keyword na wino-workout or lagi mong ginagamit. Mix up your official tweets about special discounts, news with fun brand building tweets. Using Twitter as social media marketing tool revolve around dialogue and communication and para ma-interact yung client. Marketing techniques on Twitter, retweet, featured endorsement, monitor mention, customer services or offer benefit deal, post regularly, interact with other brands, capitalize on Twitters or memes, build regular interactions, use emoji and GIF, participate in chat, be an industry resource, share event developments. Then, lagi nyo check yung mga trend na nagba-viral para ma-relate nyo yung strategy nyo, yung techniques nyo. LinkedIn is one of the more professional social media marketing sites. Mas marami yung professional na nandito sa LinkedIn. It's a great venue for entering into a professional dialogue with people in similar industry and provide place to share content with like-minded individuals. Ito kasi more on sharing knowledge and posting jobs and general employee network. Encourage customer or clients to give your business recommendation or LinkedIn profile. Ang kagandahan din dito, may recommendation din siya sa baba. Kung ikaw ay freelancer, kung brand mo yung i-workout, meron dong sa baba na recommendation sa particular na skill set. Ang ginagawa namin dati, nagre-recommend kami nung kasama namin doon sa ilalim ng profile para mapataas yung credibility mo. Recommendation make your business appear more credible and reliable for new customers. Also browse the question section of LinkedIn, providing answer help you get established as top leader or earn trust. Kasi yung LinkedIn, may mga question and answer, pwede kang sumagot para makakuha ka ng credibility or yung trust. Now, marketing techniques on LinkedIn, number 1 is optimize your profile. Customer service, post regularly, join LinkedIn meetups, use CRM, connect with industry peers, be an industry resource, share events development, check your analytics and create company profile and showcase your pages. Using YouTube for social media marketing. YouTube is the number 1 place for creating and sharing video content. It can also be incredible, powerful social media marketing tools. May different marketing strategy or social media marketing strategy yung YouTube. And medyo level upside siya kasi magse-set up kayo ng team. Kung ikaw yung social media marketer doon sa YouTube, ikaw yung magsa-setup ng mga descriptions and magpo-post o maggagawa ng thumbnail photo ng client mo. And ikaw rin yung gagawa ng tinatawag nila yung transcription sa baba. Then meron din dong magko-comment ka as freelancer. Pero magdedepende yun sa content na wino-workout mo. Mostly naman ang ginagamit ang YouTube as social media marketing sa mga how-to or mga FAQ na mga video para makarelate or malaman nila ano yung pinaka-solution dun sa problema pa rin. Balik pa rin tayo dun sa problema ng client mo. Then, i-video mo lang, then ilalagay mo sa YouTube. Napaka-powerful ng YouTube. Pwede mong i-combine siya sa Facebook page mo or sa Twitter mo. Kasi video to, and content niya is video, mas malaki yung engagement, lalo kung maganda yung content mo. Marketing techniques on YouTube, content specialization, post regularly, add subtitles, collaborate with peers and brands. Sunod is yung Instagram. Marketing techniques on Instagram. Dati more on pictures. Ngayon, pwede mo nang magamit sa marketing yung Instagram. Pwede mo i-showcase yung mga pictures o yung mga ginagawa mo dun sa Instagram. Content teams, ano yung team na wino-workout mo, like resort,
Ang kailangan mong i-work is magagandang tanawin doon sa resort mo. Then, put efforts on caption. Dapat mahalaga yung caption pa rin para sa inyo. Then, nabibigay ka pa rin ng instruction or concept mo pa rin yung awareness, consideration, and decision doon sa caption mo. Then, use hashtags and geolocation kasi nalalaman doon kung saan ka. Then, hashtag, ito yung keyword. And use stories, don't hard sell, motivate with quotes aligned to you, switch to business profile. May business profile kasi yung Instagram, partner with influencers and brand, host contests and post regularly. Location-based social media tools na pwedeng i-workout like Yelp and Foursquare. Ito yung location-based. Social media siya na in terms sa reviews, kaya may mga reviews doon, pwede magsulat. Then dito nabibuild yung credibility ng company mo. May tinatawag din Google Business Page. May reviews din doon. Mahalagang, lalo ko dun sa may mga business, ay workout yung Foursquare kasi sa ibang country, yun yung gamit, yung Foursquare and Yelp. Then, meron ring Reddit for social media marketing. Ito yung Reddit or similar social as Tambolapan or Dig. Ito yung sharing na compiling content. More on content-driven ang niya, yung tanong at sagot. Yun yung social media platform niya. May iba't ibang platform, depende dun sa target market nyo. Kaya nga pinag-aralan natin, wala na agad dun sa strategy. Kasi pag pumasok agad tayo, kung ano dito sa Reddit, hindi naman pala to para dun sa company mo, wala rin. Kaya nga nagsimula tayo dun sa basic na social media marketing process. Kasi maraming social media platform. Reddit, you can check Reddit community. May mga category doon, pwede mong i-check. Then, pwede ka magtanong, magsagot, or gumawa ng topic doon sa Reddit. Then, magtatanong sila, sasagutin mo. Mabibuild yung community mo or yung credibility mo yung brand. Before you begin creating social media marketing campaign, yung marketing kasi sa social media is dapat may campaign na tinatawag. Ano ba yung campaign nyo? Magdedepende doon sa strategy mo pa rin. Consider your business goals. Starting social media marketing campaign with that social media strategy in mind is like a forest without a map. Pag pumunta agad tayo dun sa typical na Facebook page, kung hindi natin alam kung anong ipopost natin, para tayong forest na without a map. Ano ba yung ipopost natin? Ano yung kahalagahan ng awareness, consideration, and decision? Ano yung gagawin natin doon? Dapat malaman mo ano yung campaign mo, ano yung business goal mo, bakit tinayo mo yung social media. Kasi pag nag-jump tayo agad doon sa Facebook, Facebook pala yung gusto ko. O ito pala yung strategy agad. 'Di ba? Parang nag-jump agad tayo. Pero kung naka-focus ka ano ba yung basic o step by step na gagawin, mas na-appreciate mo, mas nagagawa mo yung marketing campaign goals mo. A forest without a map, you might have a plan but you probably get lost. Mawawala ka or hindi magiging maganda yung marketing strategy mo. What are some questions to ask when defining your social media marketing goals? What are you hoping to achieve those social marketing? Who is your target pa rin? Where would this target audience hang out would use to social media? What message do you want to send to your audience? How social marketing can help you meet your marketing goal? Ito na yung mga KPI, mga target goal mo. Example is, mayroong social marketing na campaign na kailangan increase yung website traffic. Ibig sabihin, mga campaign mo, pupush mo yung follower mo na pumunta dun sa site mo. Pag nandun na siya sa website mo, ma-increase yung traffic. Paano mo gagawin yun? Ibig sabihin, i-share mo yung mga ginawa mo dun sa Facebook mo, papunta dun sa website mo. Yun yung isang goal mo. Sunod is yung build na conversion. Kaya nga may tinatawag tayong KPI. Ilan na yung nagko-convert na clients sa'yo ngayon? I-build mo yung conversion o yung sales mo. Then, raising brand awareness. Ito yung mga bago pa lang na mga brand. Nagre-raise na ng mga awareness. Ang papalakihin mo dyan yung mga like, mag-post ka ng medyo madami. Kasi yun yung goal mo, mag-raise ng brand awareness. Creating brand identity and positive brand association. Improve communication interaction with key audience. The bigger, more engaged your audience is on social media network, the easier to be you achieve your every other marketing goal on your list. Dito, sa social media marketing goal, may tinatawag pa rin SMART. Kung ang business nyo is mayroong SMART, dapat meron din yung marketing goal ninyo or yung strategy ninyo. The first step to creating a winning strategy, establish your objective and goal. Without goal, you have no way to measure success or return on investment. Siyempre, pag nagso-social media marketing ka, mayroong investment dyan. Paano ma-return yung investment mo? Each of your goals should be specific, measurable, attainable, relevant, and time-bounded. Example, specific, we've specially identified the social channel, which is yung Twitter, and a metric response rate.
Measurable, response rate can be measured from Sprott Social Dashboard. Ang gamit niyang social media marketing software is Sprott. Ibig sabihin, measurable yung response rate. Achievable, we didn't make an outlandish goal per se, 100% increase in 10 days. Ibig sabihin, huwag ka naman mangarap agad na 100% increase. Ibig sabihin, achievable siya, makukuha nyo yung goal ninyo. Relevant, our goal will have an impact on your overall social media presence, making it relevant. Ibig sabihin, relevant dun sa mga pinopost mo. Relevant pa rin yung strategy mo or yung goal mo dun sa brand mo. Time-bound, ito yung mahalaga, the goal has to be met by end of the first quarter. Example lang yun ha, kung ang campaign ninyo or yung goal ninyo is per quarter, yun yung timeline ninyo, time-bound. Ibig sabihin, sa quarter na yun, kung monthly yan or quarter yan, dapat may report kayo or matapos nyo yun. Be clear, does increase engagement. Every goal needs some kind of metric. Attainable, like I said, makukuha ba natin na yung based to sa goal ninyo? Relevant, timely. Timely or time-bound or timeline. Kailangan may timeline yung campaign ninyo. The use of social media is a popular way to reach your target market. Posting engagement take time and commitment. They have social media presence, check posting activities, what type most effective terms. If you do, dapat ma-workout mo yung marketing strategy niya. Like I said, simulan mo dun sa step-by-step nating wina-workout, dun sa SMART, and i-check mo kung may nag-engage ba, ano ba yung goal mo dun sa particular page mo. Content plan. To prepare a content plan, think about your target market and their buyer's journey. What information do they look for? Awareness, consideration, and decision. What content will be relevant to prospect buyer to spark their interest para mag-follow sila? What content can you create in the awareness, consideration, decision stage to help generate interest for you as a freelancer, as a business, or as a freelancer ng client? In posting content, you can explore different type of content. Ikaw na yung mag-a-adjust doon kung maganda ba yung laging video. Kasi dapat ano ka dito, flexible sa social media marketing. And doon sa planner mo, hindi mo makikita kung okay yung campaign mo, yung strategy mo, kung hindi ka nag-start sa basic. Kasi mahalaga yung basic, yung sa social media audit mo, alamin mo yung KPI mo, then ano yung goal at strategy mong i-workout. Ito na yon yung awareness, consideration stage, and decision. Para next month, alam mo yung a-adjustin mo. Kung yung video ba ay mas okay, kung in-adjust ko ba yung caption nito is mas okay, kung pinaganda ko pa yung image, mas tumaas yung reach ko laban sa kakompetensya ko. Kung naayos ko ba yung awareness, consideration, decision stage ng content ko, mahalagang part yun ng pagiging social media marketer. What content you create in awareness, consideration, decision stage to help generate interest for you as a freelancer or as business. Prospect is a experience symptoms of problem or opportunity. Prospect has now clearly defined and given a number to their problem. Ibig sabihin, doon sa pagpo-post nyo ngayon, yung mga awareness stage niyo, yung mga awareness, yung mga tungkol doon sa website nyo, doon sa brand niyo, nagkakaroon na siya ng clearly defined ano yung problema. Ibig sabihin, nakikita na nila yung services ninyo, yung solution nila doon sa problema nila. Unti-unti nyo na napapakita yung solution or yung services ninyo or yung brand ninyo. Ano ba yung ginagawa nyo doon sa consideration. Ibig sabihin, pipasok nyo na kung freelancer kayo, kung BA kayo, yung Facebook page nyo, ang ipopost nyo na is yung ano yung services na binibigay nyo sa kanila. Ikaw ay BA ng social media marketing. Siyempre, ano yung mga yon? Anong mga ginagawa mo sa kanila? Sa awareness kasi, anong kahalagahan ng social media? Sa consideration, ano yung services mo doon sa social media? Sa decision, kukunin ka na nila kasi alam na nila na kailangan nila yung services mo na social media. Awareness, naging aware sila na mayroong social media. Sunod, consideration, ipapakita mo na may services ka na social media. I-workout mo ano yung value na ibibigay mo sa kanya. Decision, kukunin ka na nila as a provider or ikaw na yung kukunin nila as solution doon sa problema nila. Pwede sa awareness stage, mag-ano ka ng mga how, ano yung mga pinapakita mo, ano yung mga problema nila, mga quotes or something na makaka-relate sila. Then sa consideration, ano yung kahalagahan ng services mo, ano yung services mo. Then sa decision, paano kanila makukuha. Ibig sabihin, post mo na yung website mo, yung contact number mo. Pwede mo namang isama-sama yan, depende dun sa posting mo. Pero mas maganda kung awareness muna. Then pag naging loyal na sila, i-work out yung consideration and decision. The buyer's journey and content, awareness stage, yung mga analyst report, e-books. Ito yung mga pang-educational content.
Then, consideration, ito naman yung expert ka na doon. Gagawa ka na ng video, podcast, vlog, yung mga ganon. Kasi na-present mo na kung ano ka eh. Then, decision, syempre, kailangan mong kunin na siya as client. Bibigay mo na yung link papunta doon sa form nyo, bibigay mo na yung contact number mo. Then, kung may event kayo, isa-sign up siya doon sa event mo, kukunin mo na sila. Ano yung content na gagawin mo doon? Dapat nandito sa stage na to. Kahit naman sa Twitter, ito pa rin yung gagawin nyo. Kaya nga hindi tayo nag-focus lang sa Facebook. Malay mo as freelancer, social media marketer ka sa Twitter, ito pa rin naman yung i-workout nyo na materials. Awareness, people are either completely unfamiliar with your brand or product. Ibig sabihin, hindi nila alam. Ang ipapaalam mo yung brand mo sa kanila. Ipapalike mo. Then, ito yon, attract awareness should be third-party industry. Pwede ka maghanap ng mga helpful articles, how-to, mga educational materials, mag-share ka ng mga statistics. Then, consideration, people are either buying familiar with your brand or product or recognize that there are a pain point or researching option to solve their current problem or change. Ibig sabihin, kailangan ka na nila. Ibig sabihin, isi-showcase mo na ito na po ako, social media marketing. Ano na yung mga yun? Ano yan? Para saan yan? Sunod, engage or consideration, kailangang i-workout mo, may engagement na. Kailangan meron ka mga survey, mga question posts, kung may job listing ka for build a team. FAQ answer, question and answer, survey, kasi may interaction na. Ibig sabihin, nalalaman nila, then nasasagot mo sila. Then conversion, people are familiar na. Love ka na nila. And then, ready to purchase na. Kasi mga tao ngayon, hindi naman agad conversion agad, hindi naman agad gano'n. Mayroon ka ng particular, pero kung na-build mo yung trust or yung relationship or yung network mo dun sa target market mo, tatagal yung conversion mo. Ibig sabihin, mas matagal yung long-term relationship dun sa client. Yan, ipo-purchase na nila. Ano yung mga content na ilalagay mo dun? Una, ito yung mga yun, about your video, services mo. Then lagyan mo na paano sila makuha. Ibabato mo yun sa mga form mo, doon sa mga contact form mo, yung client response mo. It's important for your social media posts to stand out and show your differentiation. Brand personalization. Dito malalaman ko ano yung brand na pinoproject mo. Then, i-workout mo, binalik na natin yung buyer persona or target market mo para malaman mo sino yung target market mo para doon sa awareness, consideration, and decision mo. Social media content creation, Canva po is like a Photoshop. Pwede siyang gamitin sa emails, pwede na siyang LED panels din. Pero mostly sa create image muna pag sa basic, pwede nyong check yung Canva kasi mas madali siyang i-workout. Kailangan yung Facebook page, try nyo ng explore din yung Facebook live para dun sa engagement. Kasi mostly, ang trend na is like ganito, webinar, mga live na. Pansinin nyo, lahat ng laman ng Facebook mo, puro live eh. Ibig sabihin, explore nyo yung Facebook live video content. Announce that you will be doing a Facebook live, do Facebook live video sa internet. Siyempre, kailangan mong i-schedule yung pag-Facebook live mo. Creating social media presence. Number 1, set smart goals. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Specific dapat yung goal mo and specific yung platform na i-workout mo. Measurable, kailangan gumamit ka ng tools para ma-measure mo or yung Facebook Insight mo. Achievable, kung makukuha mo talaga siya. Relevant, and may timeline. Identify your audience, which social media site you're active, your posting schedule, brand voice, and information to your... Be human kasi minsan, spammy na yung content mo, kailangan relate ka rin doon sa trend and comment ka rin or mag-chat ka rin kung may comment or magre-review doon sa social media page mo. Seek relationship, not just follower. Pag nagtanong, syempre sasagutin mo. Mas mahalaga yung followers or relationship dun sa loob ng Facebook page mo or yung social media mo. Mahalaga yon. Kailangan mag-connect ka dun sa particular people na pwede mong i-retweet or i-Facebook or i-like or i-mention. Mahalaga yung editorial calendar, social media calendar. Then ano yung ilalaman natin doon? Tapos i-connect natin sa KPI, social media audit. Kasi alam mo yung i-adjust mo dun sa strategy mo. Automate the right way kasi may mga software o platform. Papakita ko yung mga tools na pwedeng gamitin. Hotsuite, buffer.com. Yung mga to is hindi libre, may bayad. No, pero may trials siya na pwedeng i-work out. Then TweetDeck, ito yung buffer.
Ito yung isang tools din na wino-workout na ginagamit. Ito yung TweetDeck. Pag ang gamit mo is Twitter yung platform, or meron ding business page ang Twitter, pwede nyo aralin yung business page ni Twitter. Twitter Business Basic. Then sa Facebook, may tinatawag na Facebook Blueprint. Kung aaral po kayo ng Facebook marketing, may tinatawag na Facebook Blueprint. Dito kayo mag-aaral ng social media marketing sa Facebook. Nandito na lahat. LinkedIn, meron din siyang LinkedIn for business. Kaya kayo mismo yung pipili ng social media platform ninyo. Kung Facebook, dito kayo mag-aaral. Then, ito yung mga platform na i-automate yung pag-share, pag-post ninyo, mga analytics ninyo, nandito na rin. No? Yung aral, meron naman sa mga platform na mismo. Then, meron tinatawag din na Zapier or Mentionly. Ito yung isa pang kadalasang ginagamit, yung Sprout Social. May trial din siya, may mga platform din na i-workout. Dito, automatically, sineset up mo yung ipopost mo. Automatically, makikita mo yung analytics, sino nakiklik, ilan yung engagement sa Facebook page mo, sa Twitter mo, lahat nandito pwede mong ilagay. Focus on helping oversellings. Yung awareness and consideration pa din. Madali na yung decision, ibig sabihin siya na yung maghahanap sa'yo pag na-workout mo yung awareness and consideration. When it up get visual, infographics, sino marunong mag-infographics, meron na rin dun sa Canva, pwede mong gawin. Infographics yung step-by-step ng how-to, pwede mong ilagay sa isang image na mahaba. Yun yung infographics. Bina-workout din niya sa Pinterest. Pinterest, social media rin. Quote posts, photos of events, yung mga yan. Pwede mong i-visual. Make your presence known, yun sa awareness. Stay active. Pag sa Sprout kasi, makikita mo kung active ka sa araw na yon, ano yung araw na hindi ka active, ano yung araw na high engagement doon sa Sprout. Yan. Don't be afraid to pay. Ito na yung level up again. Kung may mga Facebook page na kayo, alam ko meron na, mag-Facebook ads na kayo pag ba-advertise na kayo sa Facebook. Use tools to monitor your activity. Yung pinakita ko kanina mga tools, yun yung create content people actually want to see. Optimize your account. Pros and cons of social media and advertising. Campaigns are easy to track. You can begin to drive traffic. Automatically, yung traffic kasi is engagement. Kasi nandun sa newsfeed or nasa gilid. And you have complete picture of ROI. Kasi pag nagbayad ka, ipapakita ni Facebook kung ilan yung bumalik or nag-click or nag-like kung yun yung goal mo. Then, tons of targeting option, page like, interest. Ibig sabihin, mapoformat mo yung target market mo sa ads. And cons niya, medyo maglalabas ka ng pera. And depend on your target market, majority of audience may be irrelevant, leading to waste ad spend. Kasi yung pera mo, kakainin ni Facebook. Kailangan alam mo kung paano mo i-target yung market mo. Social media advertising requires a lot of time and attention to order to maximize your result. Doon sa mga freelancer na gustong maging social media marketer, ito na yung level up ng social media marketing or management mo. Mag-ads ka na. And large investment yon, kailangan meron kang ROI or return talaga. So you establish social media presence, meron ka ng social media, figure out mo na kung anong audience mo na active doon sa platform mo. Then, alam mo na yung platform na gagamitin mo and channel mo. And gagawin mo na lang, i-workout na yung social media marketing strategy na pinag-aralan natin or diniscuss. And then, what platform will you focus? Ano yung gagamitin mong platform? And what sites will be the big next?